Good morning! So, it's first Sunday of the month, April. So, magkikita kami ngayon ni Karen. Kaya, samahan niyo ako at magluluto ako ng sinigang na buto-buto. So, kahapon, nag-prepare na ako ng bones. Pinakuluan ko na siya. Ito yung broth o yung pinagpakuluan para syempre may lasa yung ating sinigang. Then syempre, ito yung wala ng ating gulay. Meron tayong ditong sitaw. At ito sana ilagay yung talbos ng kamote. Pero siguro yung choy-sam na lang ang ilalagay ko. No, para mamaya, paglabas ko, bibili ako ng Saba sardines o kaya yung sardines with tomato. The next day, luluto ko yung talbos ng kamote with sardines. Diba? Tara, luto na para. Dahil nga napakuluan ko na yung buto-buto kahapon at malambot na yung buto-buto, so ipiprepare na lang natin itong kaserola at ibubuhos natin yung broth o yung pinagpakuluan ng buto-buto dito sa may kaserola para uminit. And then, after nyan, isusunod natin yung buto-buto kasi inhiwalay ko siya para maiwasan natin yung pagkasira o pagkapanis ng ating karne. So, inhiwalay natin yung buto-buto nung ilagay natin siya sa fridge. So, ngayon, ihalo na natin siya sa kaserola na merong pinagpakuluan ng buto-buto kahapon. So, ayan. Habang naghihintay tayo ng pagkulo ng ating buto-buto, piprepare naman natin ang ating gulay, ang ating sitaw. Okay. So, putol-putulin ko lang siya ng maliliit. Hindi na ako gumamit ng kutsilyo dyan kasi ang sitaw pwede naman gamitan ng kamay sa pagpuputol-putol lang. Hindi na kailangan na gumamit ka pa ng kutsilyo. At the same time, para na rin kahit papaano, masusukat mo yung haba nung sitaw. So, ganyan lang tayo magputol. Although, yes, tinatamad na rin akong kumuha ng kutsilyo para gamitin para nga sa pagpuputol ng sitaw. So, kahit naman nung nasa Pilipinas ako, ganyan pa rin naman yung ginagawa ko pag nagluluto ako ng sitaw. Kahit na anong luto niya, may pa-adobo man yan o sinigang, hindi na ako gumagamit ng kutsilyo sa pagpuputol ng sitaw. And then, next niyan, hinugasan muna natin siya at itatabi natin siya. Linisin ang lababo, syempre, para maiwasan natin yung pagbabara ng lababo. So, itapon natin, syempre, yung mga kalat sa ating tamang basurahan. So, after nyan, kinuha ko na yung choy-sam. So, hindi ko na gagamitin yung talbos ng kamote and choy-sam na lang gagamitin natin. So, ito yung choy-sam. Ayan, meron siyang bulaklak sa gitna. Ang itsura niya, yung dahon niya is para siyang mustasa pero hindi siya kasing lasa ng mustasa. Okay? Parang wala siyang bitterness na na lasa. So, ayan, habang kumukulo na yung ating buto-buto, ayan, ilagay na natin yung ating sitaw. So, actually, itong sabaw ng ating sinigang, natimplahan ko na rin yung kahapon, meron na yung asin at saka patis. So, dahil marami yung gulay natin, nilipat ko siya ng mas malaking kaserola. So, halu-haluin lang yan at hintayin lang natin na kumulo at lumambot ng konti yung ating sitaw. Ngayon, kung malambot na ang ating sitaw, ilagay na natin ang ating choy-sam. Ayan. Halu-haluin lang din at pakuluan din natin ng konti para lumambot yung ating gulay. Hindi kasi tayo pwedeng maglagay ng sinigang mix kung hindi pa luto ang ating gulay dahil titigas daw. So, ayan, nung malambot na ang ating gulay, isinunod ko na itong ating pangsigang. Siyempre, gumamit ako ng Knorr sinigang mix na may gabi para naman malapot ang ating sinigang at talaga namang lasang-lasang Pinoy. So, halu-haluin lang yan at pakuluan lang ng konti hanggang sa matunaw yung ating powder na ginamit. So, ito na. At malapit nang maluto ang ating sinigang. Actually, ang tagal ko na nag-crave dito sa sinigang na to. Ngayon lang talaga siya naluto. So, ito na ating sinigang. Yun lang. Paalam.